Okay, part 3, last part. Now, panoorin niyo yung part 1 and part 2. Dito sinasabi, yung social media kasi, naglalabas ng maraming ritual. Ritual sa pera, sa sugal, sa relasyon, sa kung ano-ano pa. Diba? Pero, ang hindi sinasabi ng mga tao na naglabas niyan, or creators, hindi nila sinasabi sa inyo, ano ba yung impact kapag ginawa nyo yan. Kasi lahat nun, may equivalent, may katapat. So, halimbawa, merong kang sinunod dun sa social media, libre, yan, ginawa mo, sinunod mo, lumipas ang ilang linggo, ilang araw, hindi naman natupad. Para siyang para siyang naglalaba ka, may mantsa. Yung mantsa, yun yung problema mo. Kaya, yung ginawa mo, sumubok ka ng ibang detergent powder. Ginamit mo doon. Imbes na matanggal yung mantsa, nag-iba yung kulay ng damit mo. Ganon yung ritual. Kapag yung sinunod mo is libre, hindi siya uubra. Kasi hindi siya specific sa'yo. Para kasing damit yan. Na kapag gusto mo talagang magsuot ng damit kahit mumurahin, basta bagay sa'yo, pero kung bigla ka na lang talagang mamumulot ng damit na hindi naman fit sa size mo, hindi rin fit sa taste mo, so wala siyang saysay, diba? Ganun po yung ritual na yun. Ngayon sasabihin ko sa inyo, may ritual sa online na imbes na dadagdagan yung swerte mo, mamalasin ka. May ritual na imbes na tulungan kang maibalik siya, talagang mapapalayo pa. And then merong ritual na yung epekto, nakakabuwang, nakakamalas, nagkakasakit yung taong sumusubok. And worst pa doon is sasabihin ng creator, gawin mo ito. Kasi sa loob ng ganitong araw, magkakaroon ka ng swerte, which is wrong. Kasi usual naman, kapag nagdadasal ka mismo, it was intended for you. The identity should be yourself, not in general. So kapag nilabas yung ritual in public, and meant for public viewing and attention, mag-ingat ka doon kasi baka malasin ka bigla. The gift of ritual is a part of sorcery. So hindi mo alam kung yung naglabas ba ng ritual is a white witch or a black witch, literally. Kasi meron namang iba, content creator, hindi mo alam mambabarang. Yung ibang content creator, hindi mo alam mangkukulam. Yung ibang content creator, bundle ng mambabarang at mangkukulam. Yung iba naman, usual lang na content creator na nagbabasa ng baraha, ng gagamot, ganun lang. Pero yung iba kasi talaga mix na yung identity. Yung iba nga di mo alam, baka kalahati tao, kalahati aswang. Ganun. So di ba, kung alam mo yung identity ng tao na nag-create ng ritual, susundin mo pa ba? Halimbawa, na background check mo, yung creator pala kalahati aswang, kalahati tao. So ikaw puro ka na tao, matatakutin ka pa, susundin mo kaya? Di ba hindi? Kung alam mo din na eto, merong isang tao may nagtanong bago nagpa-reading. Sabi niya, ma'am, magpapa-reading sana ako. O ba? O sige, magpa-reading ka, magpa-schedule ka. Sabi niya, pwede ba ngayon, ma'am? Sabi ko, sige, pwede. Bago siya nagpa-reading, kasi personal reading yon, merong service fee. Nung nandun na kami sa conversation ng service fee, tinanong niya, sabi niya, ma'am, alam mo, meron akong nakausap dati. Nagpa-reading ako sa kanya, pero doon ko nalaman, ma'am, mambabarang pala siya. Yun sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, sir, wala naman diferensya. Yun kung yung nakausap mo dati is mambabarang, nagpa-reading ka lang din naman, hindi ka naman siguro nagpagawa.
Sabi niya, hindi po ma'am, kasi sinabi niya talaga mahal. Literal yun, mahal pag ganun. Ngayon, tinanong niya din ako. Sabi niya, ma'am, kapag ikaw ba nag-reading, para daw sa kanya, anong specialty? Sabi ko talagang nasa reading, nasa healing, nasa ritual, nasa cleansing. Sabi niya, totoo pala ma'am, merong reader na kalahati tao, kalahati aswang, kalahati mambabarang, kalahati, ganun yun. Meron talagang ganun. Pero meron naman talagang identity. It's either a white witch, a black witch, or meron ding green na witch na ganun. So, if you're asking sa mga identities na ganun, i-google nyo na lang. Ang hirap kasi mag-isa-isa ng tanong. Pero maraming salamat din dun sa mga nagtatanong. Ngayon, dito sa oracle na to, I still have 4 more minutes. Kukuha lang ako dito ng 3. Continuation nito doon sa nagtanong sa last episode ko kagabi. Kuha lang ako ng 3. Una, let me go. Pangalawa, focus on money. Hala. And pangatlo, lost. Hala. O ngayon, tignan nyo ha. It was identified. Kanina ko pa hawak ito. But the card says itself, let me go, focus on money, and then lost. Ito yung mga attitude ng tao meron ngayon. Yung para bang kapag hindi mo kaya yung sitwasyon, sasabihin mo, aalis ako, titigil ako, susuko ako, hahayaan na kita. And then sa dami ng problema, yung gitna is pera. Tapos yung huli, ito yung laging away, get lost. Ito yung expression ng tao, you have to get lost. The bottom deck is, I'm sorry. Humingi siya ng tawad. And then on top of that, umiiyak. Diba? Kung nakikita nyo, kanina pa ako nagsasalita. Hindi ko ginalaw kahit kailan yung card. Hindi ko kinakausap yung card. Nagre-relay ako ng message. Pero lumabas siya. This is the usual process of the reading na gifted yung reader. Kasi kagabi pa yung pang-anim Pero yung sagot niya dito is, let me go, you focus on money, and then you get lost. Ito yung laging sosyal na pagmumura ng mag-asawa, magka-partner, etc., magka-relasyon. Get lost. Ganon. And then, nung nangyari na yung get lost, yung lalabas is, I'm sorry. And then, yung taas dito is luha. Umiiyak siya, nalulungkot siya. Kukuha ako ng random, random. Kasi meron pang 2 minutes. Tignan natin. Wild side. Lumalabas yung wild side. Yung totoong ugali ng taong kasama mo, karelasyon mo, lumalabas. So, kapag dumaan ka sa ganitong sistema, may karelasyon ka, ganito yung nangyayari. I-divert mo yung isipan mo. Imbes na makikipag-away ka sa kanya, imbes makikipag-argumento ka sa kanya, i-divert mo yung isipan mo sa paghahanap ng pera. And then, while doing doon sa paghahanap ng pera, at hindi pa rin siya humingi sa'yo ng tawad, no? At hindi mo nararamdaman yung lungkot na nagsisisi siya sa ginawa niya dahil lumabas yung wild side niya. Doon ka na mag-isip, isang random pa nga. Still listening, di ba? Mas maganda kasi makinig ka. Dahil dun sa pakikinig, dun mo na nalalaman lahat, dun mo mararamdaman kung yung tao bang kinakasama mo or kausap mo araw-araw is totoo pa ba sa'yo o hindi na. Kasi eto din para sang musika. Kapag hindi siya totoo, hindi naman tatago sa puso. Pero pag totoo, buong kaluluwa mo, ramdam mo yung musika. So this is all about the oracle reading na reading ko kagabi. So sana nagustuhan niyo yung sagot ko. Naging part 3 tayo dahil pinapos sa explanation time. So sa gustong mag-book ng full private reading, message na po kayo, lalo-lalo na sa rituals and cleansing. Message lang po kayo. Hindi kasi pwedeng i-discuss sa live. So maraming salamat po.